Bilang isang mamapanginoon ng demonyo, nakalusot ako sa pinakadakilang sekta ng mga immortal. At naging kagalang-galang na dakilang senior na tinitingala ng lahat. Hindi ko akalain na ang bagong kinuha ni Effie na bunsong disipulo ay pagbibintangan ako ng pagpatay para sa kayamanan at pakikipagsabwatan sa landas ng demonyo. Maging ang bunsong kapatid na dati kong minahal ng lubos ay tumayo rin para hatulan ako. Lin Mohen, napakarami mong ginawang kasamaan at nadungisan ka ng kapangyarihan ng demonyo dahil naging disipulo kita noon. Ngayong araw, sirain mo ang sarili mong antas ng tuwinang lakas. Bunutin ang iyong ugat ng espiritu at hahayaan kitang mabuhay. Ngunit tumawa lang ako ng malamig. Lintik, ako na nasa antas ng mahayana na isang ma. Pagbibintangan mo pa ng pakikipagsabwatan sa demonyo. Kung ganoon ang gusto mo, ang kaluluwa ay, nababaliw ka na ba? Senior, malapit ka nang ang mamatay. Gusto mo pa bang mang-insulto? Ang kaluluwa ay nananabik sa gitna ng unos at ulap. Ang puso't isipan ay nasa tatlong dambana. Bukas na ang pinto ng reinkarnasyon ng buhay at kamatayan. Muling magsisimula ang malawakang pagpaslang. Lin Mohen, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Tumingala ako. Ang mga mata ng magandang Effie ay kasing lamig ng yelo. Wala nang bakas ng dati niyang pagmamahal. Umiti ako ng mapait. Hindi alam ng disipulong ito kung ano ang naging sala ko. Huwag ka nang magkunwaring inosente. Senior, hindi ko akalaing ganyan pala ang iyong pagkatao. Nanlilisik ang mga mata ni Su Shuangyu sa galit. Ang maganda niyang mukha ay puno ng puot. Kagabi, nakipagpulong ka sa mga kampo ng kadiliman. Pinatay mo ang mga disipulo ng pavilyon ng mga kayamanan. Malubha mong sinaktan ang iyong bunsong kapatid. At ninakaw ang perlas ng kingsuan na pag-aari ng sekta. Malinaw ang mga ebidensya. Gusto mo pa bang itanggi? Tinitingnan ko ang dalawang babaeng ito sa harap ko. Tila mga estranghero na sila sa akin. Dati, upang makuha ang tiwala ng magandang Effie, ibuhos ko ang lahat ng aking pagsisikap. Nang ang dating pinuno ay malapit ng magretiro. Si Gu Qinghan, sa gitna ng maraming mga kakumpetensya, ang siyang may pinakamahigpit na kalagayan. Nang pasukin niya ang mahiwagang lugar, malubha siyang nasugatan at nawalan ng malay. Iniligtas ko siya sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa tatlong dakilang ma. Dahil sa kanyang mga sugat, muntik na siyang mawala ng pagkakataong maging pinuno. Ngunit upang manalo siya, itinaya ko ang panganib na mabunyag ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ginamit ko ang buong lakas ng sekta ng Tianmo para hanapin para sa kanya ang mahiwagang damo ng bingsuan, upang pagalingin ang kanyang mga sugat, at ibinigay ko pa sa kanya ang aking lakas. Sa loob ng 49 na araw, iyon ang dahilan kung bakit siya naging pinuno ng sekta ng Kangsuan. Naaalala ko pa ang araw na naging pinuno siya. Tiningnan niya ako ng may malalim na pagmamahal. Mohen, anuman ang mangyari sa hinaharap, laging nasa tabi mo ang iyong Effie. At ang bunsong kapatid naman ay 18 taon ko nang pinulot sa daan. Noon ay bumabagsak ang napakalakas na niebe. Napakalamig ng panahon. Isa pa lamang siyang sanggol. Namumula at nangingitim na ang kanyang mga labi sa ginaw. Halos hindi na humihinga. Dinala ko siya sa sekta ng Kangsuan. Binigyan siya ng pangalang Su Shuangyu. Ako ang nagpalaki sa bunsong kapatid na ito. Hindi lang isang beses niyang hinawakan ang braso ko at sinabing, Alhain Senior, ang buhay ni Shuangyu ay utang ko sa iyo. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Senior, may isang kahilingan si Shuangyu. Dahil, sige. CJ. Biglang ninakawan ng halik ni nakababatang kapatid ang aking pisngi. Pagkatapos ay namumula siyang yumuko. Kung sakaling sinakatatandang kapatid sa hinaharap. Sa hinaharap ay walang katuwang sa buhay. Noong 16 na taong gulang siya, lumabas siya upang maglakbay. At nagustuhan siya ng banal na anak ng sekta ng Hihuan. Mas pinili ni Su Shuangyu ang mamatay kaysa sumuko. Kaya siya ay malubhang nasugatan. Dahil sa aking matinding galit, pinasimulan ko ang digmaan sa pagitan ng sekta ng Tianmo at sekta ng Hihuan. Sa loob ng isang gabi, binunot ko ang sekta ng Hihuan hanggang sa ugat nito. At binura ang kanilang pangalan sa lupain na ito. Hindi ko kailanman akalain na dahil lamang sa isang bagong dating na bunsong nakababatang kapatid, ang dalawang babaeng ito ay walang pag-aalinlangang pinili akong pagsaksakan sa likod. Ang mga taong ito na nagpapanggap na mula sa mga marangal na sekta, gaya ng inaasahan ay puno ng pagkukunwari. Nakatatandang kapatid, isang tinig na kasing nipis ng sinulid ang umalinggaw-ngaw, na pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumabas ang bunsong nakababatang kapatid mula sa likuran ni Effie. Maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang puting kasuotan ay puno ng bahid ng dugo. Tumingin siya sa akin nang may matinding takot sa kanyang mga mata, at nanginginig na nagsalita. Nakatatandang kapatid, kung talagang gusto mo ang perlas ng kingsuan na kayamanan ng sekta, magsabi ka lang kay Effie. Tiyak na ibibigay niya iyon sa iyo. Bakit kailangan mo pang makipagsabwatan sa landas ng demonyo, at pumatay para lamang magnakaw ng kayamanan? Ang iba pang mga kapatid sa sekta ay isa-isang nagsalita ng may galit.
Nakatatandang kapatid, kadalasan ay iginagalang at minamahal ka namin. Hindi namin akalain na gagawa ka ng ganitong kalupitan sa iyong sariling mga kapatid. Ngunit wala namang ebidensya na ang nakatatandang kapatid ang gumawa nito. Anong ebidensya pa ang kailangan? Mismong ang bunsong nakababatang kapatid ang nakakita nito. Sa tindi ng sugat na tinamo ng bunsong nakababatang kapatid, imposible namang peke iyon. Biglang lumuhod ang bunsong nakababatang kapatid sa harap ni Eki. Umaagos ang kanyang mga luha. Said, kagabi kung hindi lang ako mabilis na nakatakas. Hindi ko na po kayo muling makikita ngayon. Labis ang pag-aalala ni Eki. Nagmamadali siyang lumapit upang punasan ang mga luha nito. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin nang may punong-puno ng puot sa mukha. Lin Mohen, luhod at aminin mo ang iyong kasalanan ngayon din. At baka sakaling bigyan pa kita ng kaunting habag. At parusahan ka lamang ng magaan. Kung hindi, tiyak na sisirain ko ang iyong antas ng tuwin. Kukunin ang iyong mga litid at hukayin ang iyong mga buto. Ang tingin sa akin ni nakababatang kapatid ay puno ng lason at pagkapuot. Humaharap siya at lumuhod sa harap ni Eki. Tiyan. Napakabuti ng ating bunsong nakababatang kapatid. Ngunit nagawa ng nakatatandang kapatid na maging ganito kalupit. Mas mabuti pang hukayin ang pambihirang celestial spirit root ng nakatatandang kapatid. At ibigay ito sa bunsong nakababatang kapatid bilang kabayaran. Nagliwanag ang mga mata ni Eki. Tumango siya at sinabi, nararapat lamang na ganoon. Tuwang-tuwa ang bunsong nakababatang kapatid. Ang tingin niya sa akin ay puno ng pangutya. Malamig ko lang pinapanood ang kanilang palabas. Noong mga taon na iyon, upang makapasok sa sekta, nagpanggap ako bilang isang batang mamumulot ng gamot na malubhang nasugatan. Nang dalhin ako ni Gu Qinghan sa sekta, nagkunwari lang din akong kaawa-awa sa harap niya. Umubo ako ng ilang beses ng dugo, at nag-imbento ng dahilan tungkol sa paggamot sa aking ina, upang makuha ang awa ng napakagandang babaeng ito. Nang sa gayon ay dalhin niya ako sa sekta. Ngayon, ang galing sa pag-arte nitong plastik na bunsong nakababatang kapatid, ay tila mas matindi pa kaysa sa akin noon. Sinasabi ng bunsong nakababatang kapatid na pumatay ako at nagnakaw ng kayamanan. Mayroon bang ebidensya? Bigla akong natawa ng mahina, puno ng pangutya. Pagkatapos ay dahan-dahan akong humakbang ng ilang beses pasulong. Nakatitig mula sa itaas sa maputlang mukha ng bunsong kapatid. Sinasabi mo bang nakikipagsabuatan ako sa mga demonyong kultibador? Nasaan ang demonyong kultibador na iyon? Kung totoong pumatay ako at nagnakaw ng kayamanan, bakit ko hahayaang mabuhay ka pa? Biglang kumilos ang aking anino at naglaho sa kinalalagyan. At sa muling paglitaw, nasakal ko na ang lalamunan ng bunsong kapatid. Itinaas ko siya sa hangin. Ang tinatawag mong ebidensya, hindi ba't nanggagaling lang sa mapanira at sinungaling mong bibig? Nagulat ang lahat ng naroon. Walang nag-akala na bigla akong aatake ng ganoon. Kahit ang SC ay hindi agad nakapag-react. Nanlaki ang mga mata ni Qin Zhao sa matinding takot. Pilit na hinahampas ang aking matitigas na bisig. Kuya, maaari nating pag-usapan ito ng maayos. Ikaw, kumalma ka muna. Kumalma. Bigla akong lumapit sa kanyang tainga. At sa mahinang boses ay sinabi, Bata, alam mo ba na ang bulok mong pag-arte? Sa harap ng isang taong tulad ko na 18 taon nang nagkukunwari, ay sadyang nakakatawa. Pagkatapos magsalita, buong lakas ko siyang ibinalibag sa gilid ng haliging bato. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Agad na napasandig at napaluhod sa sahig ang bunsong kapatid. At nasuka ng sariwang dugo. Lin Mohen, ang lakas ng loob mo. Galit na sumigaw si Gu Qinghan. Habang ang kanyang kapangyarihang espiritual ay biglang tumaas. Isang nagyayelong harang ang agad na kumulong sa akin. Nanlilisik ang kanyang magagandang mata. Puno ng matinding put. Nangahas kang manakit ng tao sa gitna ng bulwagan ng paglilitis. Zed, naalala mo pa ba ang halamang gamot ng bingsuan noon? Bigla akong nagsalita. Habang pinagmamasdan ang biglang pagbabago ng kulay sa mukha ni Gu Qinghan. Ipinagpatuloy ko ang pagsasalita. Kung hindi dahil sa akin, paano ka magiging pinuno ng sektang ito? Ano? Anong sinasabi mo? Biglang namutla ang mukha ni Gu Qinghan. At ang kanyang mga mata ay umiiwas. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Iyon ay kusa mong ibinigay sa akin bilang guro mo. May saysay pa ba ang pagbanggit mo niyan ngayon? Lintik, ang babaeng ito ay wala na talagang kahihiyan. Kung hindi lang dahil sa hindi pa tapos ang aking plano. Ngayon din ay tuturuan ko na siya ng leksyon sa pagkatao. Sugod na lumapit ang bunsong kapatid na babae. At niyakap si Qin Zhao sa kanyang mga bisig. Tumingin siya sa akin na may matinding hangaring pumatay. Kuya, totoo ngang ikaw ang may gawa nito. Gusto mo pa talagang pumatay para manahimik ang lahat. Bakit napakasama ng iyong kalooban? Nasuka muli ng maraming dugo ang bunsong kapatid. At nang hihinang nagsabi, KZ, Sushuang Yu. Huwag ninyong sisihin si kuya. Baka sandali lang siyang nawala sa sarili. Hindi mapigilan ni Sushuang Yu ang pag-iyak. Napakabait talaga ni Qin Zhao. Ang ibang mga disipulo ay puno rin ng galit.
hindi nila mapigilang magsalita. Ang ganyang uri ng basura ay dapat tadtarin ng pino. Huy! Akala ko pa naman noon ay kagalang-galang siyang panganay na disipulo. Hindi ko akalaing napakasama niya. Dapat dukutin ang kanyang ugat na espiritual. At agad siyang patayin. Ang ilang matatanda na kanina patahimik, ay sabay-sabay na nagbigay pugay kay Gukinghan. Pinuno, ang pananakit ni Lin Mohen sa harap natin, ay malinaw na pag-amin ng kanyang kasalanan. Ngayong hayag na ang katotohanan. Inaasahan namin ang mabigat na parusa mula sa inyo. Dahan-dahan kong nilingon ang lahat. Nakikita ang kanilang mga matang tila gustong pumatay. At bigla akong tumawa ng malakas. Ang nangungunang sekta ng mga immortal ay hanggang dito lang pala. Puro pala mga bulag at hangal ang narito. Nang makita ako ni Gukinghan, tumawa ako ng malakas. Biglang nakaramdam siya ng kaba ng walang dahilan. Ano ang itinatawa-tawa mo? Siyempre, pinagtatawanan ko kayong lahat na nag-aakalang napakagaling ninyo. Pero ang totoo, pinapaikot lang pala kayo sa palad ng isang mapagkunwari. Pagkatapos kong magsalita, biglang sumabog ang espiritual na kapangyarihan sa buong katawan ko. Sa isang iglap, nawasak ang nagielong harang ni Gukinghan. Dahil gusto ninyo akong balatan ng buhay at bunutin ang aking mga litid. Sirain ang aking antas ng paglilinang. At agawin ang aking linkan. Ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo. Pagkasabi niyon, itinaas ko ang aking kamay at hinigop ang aking bunsong kapatid palapit sa akin. Sakal-sakal ko siya ng mahigpit sa leg. Sinalubong ni Kinzhao ang aking malamig na tingin. At sumigaw siya sa sobrang takot. Panganay na kuya, huwag. Huwag mo akong patayin, ang taong nananakit sa sariling kasamahan. At nagnanakaw ng kayamanan ng sekta. Alam na alam ko kung sino. Walang iba kundi ikaw, bunsong kapatid. Napakagaling mo talagang magplano. Bukod sa pagnanakaw ng kayamanan, ginamit mo pa ang pagkakataong ito para baliktarin at idiin ako. At tuluyang dispatsahin ako. Sa buong sekta, ikaw ang may pinakamataas na talento. Darating ang panahon na lulundag ka pa itaas. Papalitan mo ako, at magiging bagong henyo ng ating sekta. Kinzhao, ikaw na isang hamak na disipulo lamang sa antas ng Zuji. Nagawa mo pang siraan ang matuan na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang kalakas na loob? Ang aking mga katanungan ay umalinggaw sa pandinig ng lahat. Parang kulog na gumugulong sa langit. Ang ilang mga disipulo na may mababang antas ng paglilinang ay agad na nanghina dahil sa kumakalat na presyo. Namutla ang kanilang mga mukha, nanginig ang kanilang mga kaluluwa, at diretsyong napaluhod sa lupa. Nag-aalalang sumigaw si Gukinghan. Lin Mohen, kapag ginalaw mo pa siya, sisiguraduhin kong mamatay ka ng pira-piraso ang katawan. Ha, subukan mo lang. Nang walang pag-aalinlangan, direkta kong binunot ang kanyang pinakamataas na uri ng linkan. Ang nakapangingilabot na tili ng aking bunsong kapatid ay umalinggaw sa buong bulwagan. Lin Mohen, ikaw na suwel na disipulo. Gusto kitang patayin. Noong una, takot ang na masaktan si Kinzhao. Kaya nag-aalangan siyang kumilos, at hindi makalaban ng husto. Ngunit sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa anuman. Biglang sumabog ang lakas ni Gukinghan na nasa antas ng Huashen. Hawak niya ang sagradong espada ng yelo, at itinaga ang espada sa akin ng buong lakas. Ang marahas na enerhiya ng espada ay agad na naging isang dragon ng yelo. Nasusugod sa akin para ako ay paslangin. Nakangiti akong nanghahamak. Napakayabang, hindi mo alam ang iyong limitasyon. Walang kahirap-hirap akong humampas gamit ang aking palad. Sa isang kisap mata, ang dambuhalang dragon ng yelo ay nagkadurog-durog. Naging mga alikabok ng yelo, at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Tumayo ako ng matatag na parang bato sa gitna ng bulwagan. Ang mahaba kong buhok ay humahampas kahit walang hangin. Ang buong katawan ko ay naglalabas ng nakapangingilabot na aura. Na tila isang Diyos o demonyong bumaba sa lupa. Ang lahat ng mga disipulo ng sekta ng Kangsuan ay nakatulala sa akin. Ang mga nakatatanda ng ibang sekta ay puno ng gulat ang mga mukha. At ang kanilang mga mata ay bakas ang matinding takot. Isa-isa silang nagsitayuan. Hindi ko alam kung sinong nakatatanda ang napasigaw sa gulat. Lin Mohen, nakaabot ka na pala sa antas ng Huashen. Nanlaki ang magagandang mata ni Gukinghan. Nakatingin siya sa akin nang may pagtataka sa mukha. Ikaw, isa ka palang tagapaglilinang sa antas ng Huashen. Ngunit paano nila malalaman ang totoo? Sinadya ko lang talagang itago ang tunay kong antas ng kapangyarihan. Para sa akin, ang antas ng huling Diyos ay parang mga langgam lang na madaling tapakan. Tumingin ako kay Gukinghan ng maihalong panunuya. Tama, Sifu. Ako ay isang dakilang cultivator sa antas ng huling Diyos. Kung totoo mang pumatay ako para sa kayamanan. Si Kinzhao na hamak na nasa antas ng pagbubuo lang. Sa anong paraan siya makakatakas sa mga kamay ko? Ito ay, si Gukinghan at ang mga nakakatandang pinuno ay biglang nawala ng maisasagot. Agad na naging napakapangit ng itsura ng mukha ni Gukinghan. Ang iba pang mga disipulo ay lalong nagkagulo at nagbulong-bulungan. Nga, ang dakilang kuya ay nasa antas na ng huling Diyos.
Huwag na nating pag-usapan na ang bunsong kapatid ay nasa pagbubuo pa lang. Kahit pa nasa antas siya ng ginintuang elixir o bagong silang nakaluluwa. Siguradong tepok pa rin siya ng walang duda. Posible kayang pinagbibintangan lang talaga ng bunsong kapatid ang dakilang kuya. Napakabait ng ating bunsong kapatid. Paano niya magagawa ang ganoon? Naririnig ng bunsong kapatid na babae ang mga usap-usapan ng lahat. Bigla siyang nainis at hindi sumang-ayon. Sumigaw siya ng malakas para kumontra. Hindi naman sinadya ng bunsong kapatid. Siguradong nagkamali lang siya ng tingin. Dakilang kuya, huwag ka nang masyadong mapagtanim ng galit. Ngayong nalinaw na ang hindi pagkakaunawaan. Bilisan mo na at pakawalan mo na ang bunsong kapatid. Tiningnan ko ang bunsong kapatid na babae na tila ba tinitingnan ko ang isang tanga. Kasunod nito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa sulok ng aking mga labi. Hindi pagkakaunawaan. Kung gayon, tingnan ninyong mabuti kung ano ito. Inilabas ko ang bidyong nakatago sa mahiwagang hiyas at agad itong ipinoyekta. Malinaw na nakatala sa imahe ang lahat. Si Qin Zhao ay palihim na pumasok sa gusali ng mga kayamanan sa gitna ng gabi. Makalipas ang isang oras bago siya lumabas. Tamang-tama na nakita siya ng dalawang nagpapatrolyang disipulo. Sa takot ni Qin Zhao na mabisto ang kanyang ginawa, agad niyang pinaslang ang dalawa ng walang pag-aalinlangan. Matagal ng puno ng aking mga espiya ang sekta ng Kangsuan. Siyempre, alam na alam ko na si Qin Zhao ang may gawa nito. Ang dahilan kung bakit ngayon ko lang ito inilabas, ay dahil gusto ko lang makita ng malinaw. Ang nakakasuka at mapagpanggap na mukha ninyong mga tinitingalang matuwid na sekta. Napapasigaw si Qin Zhao sa sobrang takot. Hindi ito totoo, hindi ito totoo. Hindi niya akalain na hindi lang pumalya ang kanyang paninirang puri. Ngayon ay hindi lang nabunot ang kanyang ugat ng kapangyarihan, kundi pati ang pagpaslang niya para sa kayamanan. Ay tuluyan ng nabunyag sa harap ng lahat. Lintik, punong-puno ako ng put. Ngayon ay huling-huli na ang lahat para magsisi siya. Hindi, impossible ito. Nagbago ng husto ang itsura ni Gu Qinghan. Isa itong ilusyon, siguradong ilusyon lang ito. Nang makita ko kung gaano labis na nag-aalala si Gu Qinghan kay Qin Zhao, tumawa ako ng may pangungutya at sinabing, ngayong narito na ang matibay na ebidensya. Pinoprotektahan mo pa rin ang bunsong kapatid na si Fu. Huwag mong sabihin ang bunsong kapatid na ito ay ang iyong lihim na mangingibig. Pagkabitaw ng mga salitang ito, lahat ng mga nakakatandang pinuno ay tumingin kay Gu Qinghan ng may pagtataka. Maging ang mga disipulo ay nagsimula na ring magbulong-bulungan sa isa't isa. Lin Mohen, naghahanap ka ba talaga ng kamatayan? Si Gu Qinghan ay napuno ng kahihiyan at galit. Agad siyang sumugod muli sa akin. Ang nakapangingilabot na kapangyarihan ng antas ng huling Diyos ay biglang sumabog. Isang malakas na hampas ng palad ang pinakawalan niya sa akin. Ang buong bulwagan ay nyanig ng isang napakalamig na bagyo ng yelo. Tila ba maging ang hangin ay mag-ielo sa tindi nito. Halatang ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Libo-libong disipulo ang nagmamadaling umurong sa takot. Ang matandang babaeng ito ay sadyang makulit at hindi natututo. Nagawa mo pa talagang sumugod sa akin. Sa pagkakataong ito, wala akong choice kundi dagdagan ang aking puwersa. Isang palad din ang isinalubong ko sa kanya. Boom! Ang buong bulwagan ay humayanig ng malakas. Kung wala lang itong proteksyon ng mahiwagang pormasyon, malamang ay matagal na itong gumuho. Nanatili akong nakatayo sa aking pwesto ng walang kagalaw-galaw. Samantalang si Gu Qinghan ay direktang tumilapon palayo. Bumagsak siya sa itaas ng bulwagan at nadurog ang mga upuan doon. Puy! Sumuka ng maraming dugo si Gu Qinghan. Mababaka sa kanyang mga mata ang matinding sindak. Hindi niya kailanman inakala na hindi man lang niya kakayanin ang isang atake ko. Upang maiwasan ang muli naming paglalaban, ang mga elder ay dali-daling pumagitna upang paghiwalayin kami. Sursum, tila tinamaan kayo sa mga sinabi ko. Kung hindi, bakit kayo nagmamadali? Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naroon, naging kakaiba ang timpla. Ikaw, suwail na alagad. Sa sobrang galit kay Lin Mohen, muling sumuka ng dugo si Gu Qinghan. Ang perlas ng Kingsuan ay ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta. Ang ganoon kahalagang bagay ay tiyak na dala-dala ni Qin Zhao. Kung gayon, hayaan ninyong siyasatin ko siya ng maigi. Kinuha ko ang special ring ni Qin Zhao. Sumigaw si Qin Zhao sa takot. Akin yan. Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Inilabas ko ang aking aura ng kapangyarihan sa kanyang katawan. At agad siyang napaluhod sa lupa. Para siyang basang sisiw na hindi makapalag. Narito nga sa loob ang perlas ng Kingsuan. Ngunit ang nakakagulat, mayroon pang isang kaluluwa sa loob ng kanyang singsing. Ang kaluluwang iyon ay naglalabas ng malamlam na gininto ang liwanag. Ang aura nito ay sinauna at mahiwaga. Nang maramdaman ng kaluluwa ang aking aura, nanginig ito sa takot. Ngunit biglang nagsalita sa isang paos at matandang tinig. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang sinaunang. Hindi ako nag-atubili kahit sandali. Dinurog ko agad ang kaluluwang iyon. Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag kang magmalaki sa harap ng master na ito. Itinapon ko ang perlas ng Kingsuan sa lupa, na parang isang pirasong basura lang. Tulala ang lahat habang nakatingin sa perlas sa sahig. At sa isang iglap, naliwanagan silang lahat.
Lahat pala sila ay nalinlang ng bunsong alagad. Ang buong sekta ay pinaglaruan lang ng isang hamak na disipulo sa antas ng foundation building. Nag-uumapaw sa galit ang bawat isa. Nablangko ang isip ni Su Shuangyu. Paano? Impossible ito. Paanong naging ang bunsong alagad ang may gawa nito? Hindi makapaniwala si Gu Qinghan sa nakikita ng kanyang mga mata. Naging sobrang komplikado ang ekspresyon sa kanyang mukha. Bumulong ako sa tenga ng bunsong alagad. Qin Zhao, ang master na ito ang nagpabagsak sa langit. Ang kagalang-galang na pinuno ng sekta ng tiyan mo. Ngunit pinagbintangan mo ako na nakikipagsabuatan sa mga demonyo. Tunay ngang katawa-tawa. Ngayong wala nang naniniwala sa mga salita ni Qin Zhao. Ano naman kung sabihin ko sa kanya ang katotohanan? Gusto ko na sanang tapusin ang buhay ni Qin Zhao. Ngunit bigla kong naramdaman na nakalock sa akin ang aura ng batas ng langit. Tila kapag pinatay ko talaga siya, maging ang kaluluwa ko ay maglalaho rin. Gaya ng inaasahan sa isang anak ng tadhana. Hindi nga ganoon kadaling paslangin. Kaya naman, sa isang hataw ay sinira ko ang dantian ni Qin Zhao. At pinutol ang mga litid sa kanyang mga kamay at paa. Naglabas si Qin Zhao ng isang napakatinding hiyaw ng sakit. Inihagis ko siya sa harap ni Gu Qinghan na parang isang patay na aso. Nakita kong nabawasan ng higit sa kalahati ang swerte ni Qin Zhao. Habang ang puntos ko bilang kontrabida ay tumaas ng malaki. Ngayon ay kontento na ako. Dahil lumabas na ang katotohanan. Kung wala nang iba pa, mauuna na ako. Matapos magsalita, hindi ko na sila pinansin. At malalaking hakbang na lumabas ng bulwagan ng paghukom. Kakarating ko pa lang sa bundok Pimiao. Ay dumating na ang aking espiya para ibalita ang mga nangyari. Ang bunsong alagad na si Qin Zhao ay hindi na nakatanggap ng iba pang parusa. Sa ilalim ng pangalan ni Gu Qinghan bilang pinuno ng sekta, buong lakas niya itong pitrotektahan. Kahit galit na galit ang ibang mga elder at disipulo, wala silang nagawa. Mukhang tunay na pag-ibig nga ito. Isang hamak na langgam, nangahas ka pang lumaban. Su Shuangyu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi. Ay naku, dakilang mamaster. Hindi mo pa rin ba siya malimutan? Ilang araw nang pabalik-balik si Su Shuangyu sa bundok Pimiao para hanapin ako. Kahit isang beses ay hindi ko siya hinarap. Pinalayas ko siya ng walang awa. Pagkalipas ng 3 araw, isang batang disipulo ang nagmamadaling tumakbo sa bundok Pimiao para hanapin ako. Senior brother, masama ito. May malaking gulo. Ang 3 perlas ng pagtawid siyan fruit na kararating lang sa hustong hinog sa hardin ay ninakaw. Ang 3 perlas ng pagtawid na iyon ay alay para sa 3 dakilang elder. Ang 3 dakilang elder ay malapit nang lumabas mula sa kanilang meditasyon. Tiyak na mananagot tayong lahat. Ano na ang gagawin natin? Eksakto, may ilang mga elder sa aking sekta ng tiyan mo. Ang malapit nang tumuntong sa antas ng Mahayana. Kaya kinuha ko na ang mga prutas ng walang kahirap-hirap. Paano namang hindi ko malalaman? Ngunit pagkatapos kong pitasin ang mga iyon, pinalitan ko sila ng 3 peking prutas. Ang mga peking iyon, hindi lang kamukhang-kamukha sa labas, kundi naglalaman din ng nakamamatay na lason. Ang isang karaniwang tao ay hinding-hindi ito mapapansin. Kung hindi dahil sa mataas na antas ng kapangyarihan, o ang mga taong matagal nang nagbabantay sa prutas. Imposibleng matuklasan ang pagkakaiba. Mukhang kahit ang mga peking prutas ay ninakaw din. Agad na may pumasok na suspect sa isipan ko. Nagpanggap akong seryoso at mahigpit ang mukha. Ang perlas ng pagtawid, bukod sa malaking tulong sa pagpapalakas ng antas ng mga master, ay kaya ring bumuhay ng patay at magpabalik ng laman sa buto. At magsaayos ng nasirang Lincoln Spirit Root. Sa buong sekta natin ngayon, sa tingin mo, sino ang pinakanangangailangan nito? Nag-isip sandali ang disipulo, at biglang nagalit. Siguradong ang bunsong junior brother iyon. Sa buong sekta, tanging si Qin Zhao lang ang malubhang nasugatan. Bilisan mo, ipaalam sa lahat ng inner disciples at sa mga elder. Sabay-sabay tayong pupunta kay junior brother para mag-imbestiga. Ang hardin ay binabantayan ng lahat ng inner disciples. Ngayong nanakaw ang mga prutas. Kapag nagitngit sa galit ang mga dakilang elder, tiyak na malalagot tayong lahat na inner disciples. Hindi nagtagal. Sumama ako sa 7 elder, patungo sa tirahan ni Qin Zhao. Libu-libong inner disciples ang sumunod sa amin. Ang hindi ko inaasahan ay, maging ang 3 dakilang elder ay lumabas na rin at sumunod. Pagkalapit pa lang namin, ay narinig na namin ang mga bastos na tunog mula sa loob. Lahat ay natigilan sa gulat, lalo na ang mga babaeng disipulo. Nanamula ang mga pisngi sa hiya, maging ako ay napanganga. Ganito ba talaga katindi rito? Tirik ang araw pero gumagawa na ng kalaswaan. Ilang sandali pa, narinig ang boses ni Gu Qinghan. Qin Zhao, dahil sa perlas ng pagtawid na ito, mabubuo mo muli ang iyong katawan at buto, at maibabalik ang iyong Lincoln.
Ako ay lihim na. Magbibigay pa sa iyo ng maraming gamit sa pagsasanay. Sa iyong talento, siguradong malalampasan mo agad ang suwail na si Lin Muhen. Huwag kang mag-alala, Yes Ian. Ako ang anak ng tadhana. Sa pagbangon ko, tiyak na dudurugin ko ang katawan ng senior brother na iyan para maiganti ang galit sa ating mga puso. Tian. Sa oras na iyon, magsasama na tayo bilang magkabiyak. Hindi kailanman maghihiwalay. Nagkatinginan ang lahat sa isa't isa. Tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa paligid. Walang nangahas na magsalita. Ang tatlong dakilang nakatatanda ay galit na galit, tumatayo ang kanilang mga balahibo. Gumagalaw ang kanilang mga kasuotan kahit walang hangin. Ang kanilang malabong mga mata ay naglalabas ng matatalim at malalamig na tingin. Ang boses na nanggagaling sa loob ng kuweba ngayon ay mula sa perlas ng ilusyong tunog na itinanim ko ng maaga. Ito ay dumaan sa selyo at narinig sa labas. Hindi pa man nakakapagsalita ang dakilang nakatatanda. Bigla namang sumugod sa loob ang bunsong kapatid na si Su Shuangyu na parang nawala sa sarili. Kayong dalawang malanding nilalang, wala ba kayong kahihiyan? Qin Zhao, manloloko ka. Sabi mo kapag naging malakas ka na, gagawin mo akong katuwang sa pagtahak ng landas ng immortalidad. Paano mo nakuha pang makipagtalik sa matandang babaeng iyan na ating Hindi iyan ang iniisip mo, Su Shuangyu. Munting kapatid, pakinggan mo ang panig ko. Hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Lubos akong namangha sa eksenang ito. Ang iba naman ay tila gumuho ang mundo sa sobrang gulat. Ang bunsong kapatid na ito ay talagang magaling magpaikot ng mga salita. Hindi katakatakang siya ang tinaguriang anak ng kapalaran. Nagawa niyang paibigin ng husto ang at ang bunsong kapatid. Lapastangan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Wala ka na bang respeto sa akin bilang iyong Lapastangang bata na walang takot mamatay. Ang bunsong kapatid ay tumalsik palabas dahil sa isang malakas na hampas. Sunod-sunod siyang nagsuka ng maraming dugo. Gu Qinghan, ang lakas ng loob mo. Ang may pinakamataas na posisyon sa tatlong dakilang nakatatanda. Ang dakilang nakatatandang si Xuan King ay sumigaw ng pagkalakas-lakas. Ang kanyang mahiwagang pamaspas ay sumugod sa pintuang bato ng kuweba na parang pilak na dragon. Sa gitna ng isang napakalakas na pagsabog, ang pintuang bato ay naging pulbos. Ang lahat ng nangyayari sa loob ng kuweba ay nalantad. Si Qin Zhao ay nakaluhod sa banig na walang suot na pang-itaas. Kinakain niya ang huling piraso ng perlas ng immortal na prutas. Bigla kong napansin. Matapos kainin ni Qin Zhao ang peking prutas, ang kanyang swerte ay patuloy na bumabagsak, habang ang aking puntos bilang kontrabida ay mabilis na tumataas. Sa sandaling iyon, si Gu Qinghan ay nasa tabi na ng kama. Ang kanyang kaputsian ay nakakasilaw sa mga mata. Puno ng takot ang mga mata ni Gu Qinghan. Siya ay napasigaw ng malakas. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika upang takpan ang kanyang katawan. Lahat ng mga miyembro ng sekta ay hindi makapaniwala. Ang buong sekta ay tulala sa nakita. Walang sinuman ang mag-aakala na ang na laging mapagmataas at malamig ay magagawa ang ganoon kaimoral na bagay. Kaya pala ganoon na lamang ang pagtatanggol niya sa bunsong kapatid sa Nasib. Matagal na pala silang mailihim na ugnayan. Nanginginig sa takot ang buong katawan ni Qin Zhao. Nagmamadali siyang nagtago sa likuran ni Gu Qinghan. Namutla sa galit ang mukha ng dakilang nakatatandang si Xuan King. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Gu Qinghan, bilang pinuno ng sekta ng Kangsuan, hindi mo lamang pinasok ang isang kahiya-hiyang relasyon sa iyong disipulo. Sinira mo rin ang dangal at moralidad ng ating banal na sekta. At ninakaw mo pa ang perlas ng immortal na prutas. Ano ang iyong parusa sa kasalanang ito? Ang dalawa pang dakilang nakatatanda ay may matitigas din na ekspresyon. Tila maglalabas ng apoy ang kanilang mga mata. Ang perlas ng immortal na prutas ay para sa kanila. Alay iyon para sa tatlong dakilang nakatatanda. Ngunit ibinigay lamang ito ni Gu Qinghan sa isang basurang tulad nito. Gayunpaman, nang makitang nabunyag na ang lahat, si Gu Qinghan ay tila nawalan na ng paki at naging palaban. Malamig niyang sinabi, "Ako ang pinuno ng sekta ng Kangsuan. May karapatan akong gamitin ang anumang yaman ng sekta. Si Qin Zhao ang anak ng kapalaran. Siya ang pag-asa sa kinabukasan ng ating sekta. Ibinigay ko ang prutas sa kanya upang mapagaling ang kanyang sugat. Anong mali doon?" Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa akin. "Lin Muhen, ikaw ba ang nagdala sa lahat ng mga taong ito rito? Gusto mo lang akong gawing katatawanan, di ba? Bakit napakasama ng ugali mo?" Pagkatapos, sinigawan niya ang libu-libong disipulo ng panloob na sekta sa likuran. "Anong klaseng tingin yan, mga suwail na disipulo? Gusto niyo na bang mamatay? Tandaan ninyong lahat ito sa harap ko. Kung wala ang sekta ng Kangsuan, kayong lahat ay mga hamak na mortal lamang. Mga langgam lang kayo. Tandaan ninyong mabuti kung ano ang katayuan ninyo. Kung dahil sa nangyari ngayon ay mamaliitin niyo si Qin Zhao, tinitiyak ko sa inyong lahat na may kalalagyan kayo." Nang marinig ito, ang tatlong dakilang elder ay halos sumabog na sa galit. Naglabas sila ng nakakanginig na aura na tila lalamon sa langit. Gusto na nilang sumpuin agad si Gu Qinghan.
Ang ibang mga disipulo at elder ay bakas din ang matinding puot sa kanilang mga mukha. Ang dakilang Elder Swan King ay sumigaw ng buong bangis. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hayaan ang isang suwail na gaya mo na maupo sa trono ng sect leader. Ngayong araw, lilinisin ko ang dumi sa sektang ito. Sa isang kumpas ng Swan King Whisk, ang espiritual na enerhiya sa buong paligid ay biglang nagwala. Agad na may lumitaw na isang dambuhalang pilak na dragon, na buong lakas na sumugod patungo kay Gukinghan. Sa isang iglap, tumalsik si Gukinghan dahil sa lakas ng tama. Bumagsak siya sa likod ng bundok, at nayanig ang buong tuktok ng bundok. Napaduwal ng maraming dugo si Gukinghan. Ang kanyang espiritu ay agad na nanghina. Ngayong araw, kukunin ko ang iyong kapangyarihan. At magtatalaga kami ng bagong sect leader. Nabuo na ang ikalawang pilak na dragon. Sa takot, napasigaw si Gukinghan. Astrid. Nagkamali ako. Hindi niya ito maaaring gawin sa akin. Ang aking lolo ay bababa mula sa lupain ng mga immortal sa loob ng isang buwan. Kapag kinuha niyo ang kapangyarihan ko, tiyak na dudurugin niya ang inyong mga buto at gagawing abo. Natigilan ang lahat. Ang balitang ito ay sadyang nakakabigla. Ang lolo ni Gukinghan ay walang iba kundi ang unang sect leader ng sekta ng Kangsuan, si Gutian Yuan. 100 taon na ang nakalilipas nang siya ay umakyat sa pagiging immortal. Siya rin ang tanging tao sa loob ng 3,000 taon. Mula sa mundo ng mga tao na matagumpay na nakarating sa langit. Ngunit ako, hindi ko mapigilan ang panginginig sa pananabik. Sa wakas, darating na ba ang sandaling ito? Nagkatinginan ang lahat. Hindi sigurado kung totoo ba o hindi. Ako lang ang nakakaalam na malamang ay totoo ang balitang ito. 18 taon na ang nakalilipas, hinulaan na ng sistema na bababa si Gutian Yuan. Ngunit hindi nito matukoy ang eksaktong oras. At dahil kailangan kong tapusin ang misyong paslangin ang anak ng kapalaran, hindi ako makaakyat sa langit para patayin ang asong traidor na si Gutian Yuan. Maging ang lintik na sistemang ito ay hindi alam kung sino ang anak ng kapalaran. Ang tanging alam ko ay magtatagpo kami ng anak ng kapalaran dito sa sekta ng Kangsuan. Kaya naman, bilang dakilang sect leader ng sekta ng Qianmo, nagpanggap ako at nanatiling espiritu sa sekta ng Kangsuan. 18 taon na. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Bagamat naguguluhan ang dakilang Elder Swan King, sa huli ay hinayaan na muna niya si Gukinghan. Hindi niya kayang harapin ang puot ng isang tunay na immortal. Tiningnan ako ni Gukinghan nang may matinding kasamaan sa mata. Ang tingin na iyon ay tila gustong pagpira-pirasuhin ang aking katawan. Siguradong sinabi na ni Qin Zhao kay Gukinghan ang tunay kong pagkakakilanlan bilang sect leader ng Qianmo. Baka hindi maniwala ang iba kay Qin Zhao, pero siguradong naniniwala si Gukinghan. Nagtitiis lang siya ngayon at hindi pa kumikilos. Marahil ay naghihintay lang siya sa pagbaba ng kanyang lolo para durugin ang aking mga buto at gawing abo. Tingnan natin. Hayaan nating maghintay siya sa wala. Bago ako umalis, sinulyapan ko si Qin Zhao. Hindi nga nagkamali, siya nga ang anak ng kapalaran. Kahit ang 3 matitinding lason ay hindi pa rin nakakuha sa kanyang buhay. Ngunit ang kanyang swerte ay patuloy na nababawasan. Sa tingin ko, hindi magtatagal at babagsak din ito sa sukdulan. Matapos bumalik sa bundok Pimiao, marami akong napagnilayan. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Napadpad ako sa nayon ng Qingyu, hindi kalayuan sa bundok Kangsuan. Ang mga sekta rito ay inaalipin ang mga taga-nayon para magtanim ng mga halamang gamot. Noong taong iyon, sinalanta ng baha ang nayon ng Qingyu. Ang dami at kalidad ng mga halaman ay hindi umabot sa pamantayan. Sa 21 nayon sa paligid ng bundok Kangsuan, tanging ang nayon ng Qingyu lamang ang hindi nakatapos ng gawain. Nagitngit sa galit ang sekta ng Kangsuan. Bilang pinuno ng sekta, si Gutian Yuan ay personal na nagdala ng mga mananalaytay ng sekta sa nayon ng Qingyu upang maningil. Sinubukan lang magpaliwanag ng mga taga-nayon. Ngunit kamatayan ang naging kapalit nito. Mahigit 1,000 katao sa buong nayon ang walang awang pinaslang. Ako at ang ilan kong mga kaibigan ay nasa labas lamang para magpasto ng baka. Kaya kami ay nakaligtas sa trahedya. Ang mga taga-nayon ay mga payak na tao lamang. Nagtratrabaho mula pagsikat ng araw. Ngunit sa mata ng mga makapangyarihang mananalaytay na ito, wala silang pinagkaiba sa mga langgam. Mula rin sa sandaling iyon, naintindihan ko ng lubos ang mga tinatawag na mapagkunwari at malulupit na sekta ng katuwiran. Sa dati kong buhay, isa akong ulila. Nang dumating ako sa mundong ito, naramdaman ko ang init ng isang pamilya na hindi ko pa naranasan kailanman. Bawat araw ay punong-puno ng sigla. Napakasaya. Ngunit sa loob ng isang araw, ang aking pamilya, mga kamag-anak at kapitbahay ay nangamatay lahat. Nagkalat ang mga bangkay sa buong paligid, at dumanak ang dugo na parang ilog. Habang tinitingnan ko ang nagkalat na mga putol na bahagi ng katawan, umapaw sa aking puso ang naglalablab na galit. Sa mismong araw na iyon, nagising ko ang sistemang kontrabida. Baliw akong gumawa ng mga misyon sa sistema. Ang mga nakuhang teknik, sandata, at gamot ay pawang mga pinakamataas na antas.
Pinamunuan ko ang aking mga kasama upang itatag ang sekta ng Tianmo. At naging manang Tianmo, para lamang sa paghihiganti. Ngunit sa kasamaang palad, nalagpasan ni Gutianyuan ang ika-10 antas. Napakasayang, naabot ni Gutianyuan ang rurok, at lumipad patungo sa kabilang mundo. Habang ako ay malalim ang iniisip, biglang may isang magandang figura ang yumakap sa aking likuran. Master, ano ang iyong iniisip? Matagal na po akong nandito. Ngunit hindi niyo man lang ako tinapunan ng tingin. Hinihila ko siya papunta sa aking yakap, at bumungad sa aking paningin. Ang isang mukhang mas marikit pa kaysa kay Gukinghan. Ang kanyang mga mata ay tila ng aakit ng kaluluwa. Si Liuyanxia, matagal tayong hindi nagkita. Ang sining mo ng pang-aakit ay lalong naging perpekto. Liuyanxia, ang dating banal na dalaga ng sekta ng Hihuan. Nang wasakin ng sekta ng Tianmo ang kanyang sekta, matalino siyang sumuko at nagpasakop sa akin. Si Liuyanxia ay kasing ganda ng isang diwata. Ang kanyang kagandahan ay kayang magpabagsak ng kaharian. Bihira itong makita sa mundo. Ibinigay siya sa akin ng aking mga tauhan. At ngayon, siya ay isa na lamang sa aking mga katulong. Huwag kang padala sa kanyang mapangahas na kilos. Dahil sa totoo lang ay isa pa rin siyang malinis na babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Habang bumubulong siya, Chudi siyang. Sa katunayan, ang aking sining ng pagsasanay ay umabot na sa pinakamataas na antas. Kaya lang ay wala pa akong pagkakataon na subukan ito sa tunay na laban. Gusto niyo po bang subukan ito ngayon? Pagkatapos ko na lang asikasuhin ang mga bagay sa sekta ng Kangsuan. Saka kita tuturuan ng leksyon. Wala ka talagang hilig sa romansa. Tumayo siya mula sa aking tabi. Habang nakasimangot ang kanyang mapupulang labi, galit niya akong tinitigan ng masama. Master, pinatawag niyo ang inyong lingkod, ano po ang inyong ipag-utos? Saglit na kumislap ang pagnanais kong pumatay sa aking mga mata. Ipagbigay alam sa lahat. Ipunin ang lahat ng ating puwersa. Pagkalipas ng 1 buwan, ubusin natin at paliliguan sa dugo ang sekta ng Kangsuan. Sa loob ng susunod na buwan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbaba ng isang taing sa lupa. Dagsa ang pagdating ng napakaraming malalakas na eksperto mula sa iba't ibang sekta. Sino ba naman ang ayaw makasaksi sa isang taing? Sa paanan ng bundok Kangsuan, hindi na mamalayan ang oras. Isang malaking bayan na ang naitayo roon. Lahat ng naninirahan doon ay mga tagalinang. Mayroong humigit kumulang 100,000 katao. Maging ang mga matatandang eksperto na ilang dekadang nagkulong para magsanay, ay isa-isang lumitaw at nagmadaling pumunta rito. Tutal, ang pagbaba ng isang taing sa lupa ay isang napakalaking kaganapan. Isang pagkakataong minsan lang sa 1,000 taon. Kung tunay ngang makasasamba sa taing sa pagkakataong ito, wala na akong pagsisisi kahit mamatay pa. Ngayon ang araw na itinakda ng punong sekta ng Kangsuan. Ang araw ng pagbaba ng taing. Sa paligid ng bundok Kangsuan sa loob ng 10 li. Punong-puno at siksikan ang mga anino ng mga tagalinang. Sa mundo ng mga tao, isang taing lang ang lumilitaw bawat 3,000 taon. Kung makikita ko ang taing ngayong araw, may tuturing na itong ganap na tagumpay sa aking buhay. Ito ay ang maalamat na taing. Nang umakyat sa langit ang dakilang taing gu 100 taon na ang nakararaan. Hindi pa ako ipinanganak noon. Kung mabibigyan ng payo ng taing, o makikinig sa kanyang banal na turo, sulit na kahit mamatay pa ako, gusto ko talagang makasamba sa taing. Para mahawaan ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang dakilang taing gu ay nagsanay ng hindi lalampas sa 1,000 taon. Nakamit niya ang tamang landas ng kawalang hanggan. May tuturing siyang isang pambihirang henyo. Nalilitaw lamang minsan sa kasaysayan. Hindi ko alam kung gaano na siya kalakas sa kasalukuyan. Nang maglakad ako kasama ang iba pang mga disipulo patungo sa arena. Tamang-tama namang nakasalubong namin ang punong sekta na si Gukinghan at si Kinzhao. Nakakalakad na pala ngayon si Kinzhao. Ang tingin niya sa akin ay puno ng labis na pagyayabang. Samantalang si Gukinghan naman ay may matinding pagnanais na pumatay na hindi man lang itinatago. Lin Mohen, hindi ko akalaing mailakas ka ng loob, na hindi tumakas. Sayang naman, kahit pa mas mataas ang antas ng iyong pagsasanay kaysa sa iyong suturon. O kahit ikaw pa ang pinakamagaling na henyo ng sekta, ano naman. Ngayong araw, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Tiningnan ko siya ng may pangutya. Talaga ba, titingnan natin? Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin sa akin. Tinititigan ako ng husto ni Gukinghan. Bigla siyang umiti. Napakabuti. Sana ay magawa mo pa ring magyabang ng ganyan mamaya. Sa harap ng aking paghamon, pambihirang hindi nagalit si Gukinghan. Inakay niya si Kinzhao at nakangiting lumakad palayo. Ang ibang mga kapatid sa sekta, bagamat iginagalang nila ako noon bilang panganay na kapatid, alam din nila na ang alitan sa pagitan namin ng punong sekta ay tila hindi na maaayos pa. Ngayong araw na bababa ang dakilang taing gu. Tiyak na hindi ako palalampasin ng punong sekta. Isa-isa silang lumayo sa akin. Umiwas sila na parang nakakakita ng may salot. Hindi ko na rin sila pinansin. Dire-diretso akong naglakad patungo sa arena. Sa sandaling iyon,
Bumukas ng malawak ang tarangkahan ng langit sa itaas ng bundok Kangsuan. Nagningning ang kalangitan sa makulay na liwanag. Umalingaw ang mga himig ng langit. Isang tayeng na may anyong kagalang-galang. Ang mabilis na lumilipad habang nakatapak sa makukulay na ulap. Kasama ko ang libu-libong disipulo ng sekta ng Kangsuan, na nakatayo sa ibabaw ng arena. Tumingala ako at tumingin sa kanya. Hindi ba si Gutian Yuan ang matandang bangkay na iyon? Panginoon ko, ang dakilang si Gu ay bumaba na talaga sa lupa. Nagpupugay kami sa dakilang tayong tao na si Gu. 100,000 mga tagalinang ang sabay-sabay na lumuhod sa harap ni Gutian Yuan. Mula sa malayo, ito ay isang kahangahangang tanawin. Ako lang ang nakatayo ng mag-isa sa gitna ng plaza habang ang mga kamay ko ay nasa likuran. Mukhang kakaiba at kapansin-pansin ang aking pagtayo. Imposibleng hindi ako mapansin ni Gutian Yuan. Agad na kumunot ang noo ng dakilang taing tao. Galit siyang sumigaw. Sino ka? Bakit hindi ka lumuluhod sa harap ng isang taing tao na gaya ko? Nang marinig iyon, lahat ay napatingin sa akin. Lahat sila ay gulat at napatulala. Nababaliw na ba ang taong ito? Naglakas loob siyang bastusin ang dakilang si Gu. Siya ang panganay na disipulo ng sekta ng Kangsuan, si Lin Mohen. Siya ang panganay na disipulo ng sekta ng Kangsuan, si Lin Mohen. Napakalakas talaga ng loob niya. Minamaliit ni Lin Mohen ang isang tayong tao. Naghahanap siya ng sariling kamatayan. Si Lin Mohen ang pinakamagaling na henyo ng henerasyong ito sa sekta ng Kangsuan. Hindi ko akalain na ganito siya kayabang at kabilib sa sarili. Sayang naman siya. Nang makita ako ni Qin Zhao, halos matawa siya ng malakas. Lin Mohen, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan mo. Kahit pa may dumating na mga bathala ngayon, wala nang makakapaglitas sa iyo. Biglang tumayo si Gu Qinghan. Tumingala siya kay Gutian Yuan. Lolo, ang taong ito ay ang master ng sekta ng tiyan mo. Nakikiusap po ako, Lolo, sugpuin niyo siya. Pagkasabi niyon, nagkagulo ang lahat ng naroon. Si Gutian Yuan ang nagtatag ng sekta ng Kangsuan. Ito ang nangungunang sekta ng matuwid na landas. Ang 110,000 tagalinang dito ay pawang mga tagasunod ng matuwid na landas. Kung tunay nga akong isang demonyong tagalinang, paano ko magagawang magpakita ng hayagan dito? Hindi ba ako natatakot na mawasak ang aking katawan at kaluluwa? Lahat ng tao sa sekta ng Kangsuan ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Alam na alam nila na matagal na kaming hindi magkasundo ng pinunong si Gu Qinghan. Hindi nila alam kung pinagbibintangan lang ako ni Gu Qinghan o kung tunay nga ba akong master ng sekta ng tiyan mo. Nagkatinginan silang lahat sa isa't isa. Maging si Gutian Yuan ay bakas ang pagkagulat sa mukha. Kalmado lang ang aking mukha, ngunit ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Gutian Yuan, 100 taon na ang nakalilipas, pinatay mo ang libu-libong tao sa nayon ng Qingyu. Naaalala mo pa ba iyon? Lalong tumalim ang tingin sa akin ni Gutian Yuan. Una, hindi ako lumuhod sa kanya. Pangalawa, itinuro ako ng kanyang apo bilang isang demonyo. At ngayon, direkta ko pang tinatawag ang kanyang pangalan ng walang galang. At kino-question siya sa harap ng madla. Sa kanyang mga mata, ang alinman sa mga nagawa ko ay sapat na para hatulan ako ng kamatayan. Ngunit hindi siya nagmamadaling patayin ako. Sa halip, umisi siya ng malamig at nagsalita. Tama ka. Ang mga mortal ay parang mga langgam lamang. Dahil na-insulto nila ang kapangyarihan ng langit, pinatay ko sila at wala akong pakialam. Ano ang masama doon? Pagkasabi niyon, ang libu-libong tagalinang na naroon ay tila walang nakitang mali sa kanyang sinabi. Lahat sila ay tumatango bilang pagsang-ayon. Ha ha ha! Ito ba ang tinatawag ninyong mga tagasunod ng matuwid na landas? Itinuturing ninyong parang damo lang ang buhay ng tao. Itinuturing ninyong parang mga langgam lang ang mga mortal. Kung gayon, hindi magiging kawawa ang kamatayan ninyo sa kamay ko ngayon. Ang tunog ng aking tawa ay yumanig sa buong bundok ng Kangsuan. Ang aking kapangyarihan bilang kontrabida ay biglang tumaas na parang rocket. Hindi na kumibo ang dakilang si Gu. Ang ibang mga tagalinang naman ay nagsimulang magmura ng malakas. Hindi mo ba alam kung mamatay ka na? Napakayabang mong bata ka. Galit na sumigaw si Gu Qinghan. Nasa antas ka lang naman ng God Transformation. Napakalakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Ngayong araw, siguradong mamamatay ka. Gu Qinghan, napakabobo mo talaga. Sa sandaling ito, hindi ko na itatago ang aking kapangyarihan. Ang nakakapanginig na enerhiyang demonyo ng rurok ng antas ng Mahayana ay biglang sumabog. Higit sa 10 dambuhalang anino ng demonyo ang lumitaw sa aking likuran. Ang buong langit ay nabalot ng itim na usok ng demonyo. Nabalot ang araw, nagdilim ang paligid. Nakatayo ako sa pagitan ng langit at lupa gaya ng isang sinaunang higanting demonyo. Ang pangalan ko ay Liantian. Ngayon, subukan nating lahat. Kung kaya mo bang harangan ang bagsik ko bilang isang ma? Ang sinumang lumaban ng walang saysay. Pataayin ng walang awa. Bumukas ng malawak ang pintuan ng kalawakan. Libu-libong disipulo ng sekta ng Qianmo ang sumugod sa sekta ng Kangsuan. Mayroong mahigit 100 eksperto sa yugto ng pagtawid sa kalamidad. Isang malaking labanan ang sumiklab. Isang hamak na langgam, nangahas ka pang mag-ingay.
Nagbago ang ekspresyon ni Gutian Yuan. Ngunit dahil naabot na niya ang ika-10 antas, ang ganitong pangyayari ay hindi sapat para siya ay magpanik. Ang banal na espada sa kanyang kamay ay biglang naglabas ng gintong liwanag. Parang isang gintong dragon na sumusugod patungo sa akin. Nagkakabitak-bitak ang kalawakan sa bawat madaanan nito. Sa sandaling malapit na ang talim ng espada sa aking mukha. Isang tapik lang ng aking palad at naglaho itong parang usok. Ano? Paano itong nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Gutian Yuan. Ang atake ng isang tulad niya ay madali ko lang palang napigilan. Lumipad ako paitaas sa langit. Ang mga kadenang gawa sa enerhiyang demonyo ay parang nabuhay at sumabog. Agad nitong iginapos ang mga kamay ni Gutian Yuan na humahawak sa espada. Kumislap ang gulat at galit sa kanyang mga mata. Nagningning ang gintong liwanag sa banal na espada. Sinubukan niyang patid-patidin ang mga kadena ng demonyo. Ngunit ang enerhiyang demonyo ay gumapang paitaas sa talim ng espada. Inagnas nito ang kanyang proteksyon at nagdulot ng mga bitak. Matandang magnanakaw. Akala mo ba kapag nakaakyat ka na sa langit ay ligtas ka na? Kahit hindi ka bumaba rito ngayon, pupunta pa rin ako sa langit para patayin ka. Sumigaw sa takot si Gutian Yuan. Sino ka ba talaga? Hihe! Ako ang nakaligtas mula sa nayo ng King Yu 100 taon na ang nakakaraan. Ikinurba ko ang aking mga daliri na parang kuko. Sinakal ko siya gamit ang aking kapangyarihan mula sa malayo. Ngayong araw, ipararanas ko sa iyo ang bagsik ng paghihiganti ng langgam na minaliit mo. Habang mabilis na tumataas ang puntos ng aking pagiging kontrabida, isang anino ng maang lumabas mula sa aking likuran. Ito ay naging ganap at totoo. Ang aninong ito ay nagpakawala ng isang malakas na suntok. Tumama ito ng diretsyo sa dantian ni Gutian Yuan. Naglabas si Gutian Yuan ng isang sinaunang tansong salamin. Ang salamin ay naglabas ng libu-libong gintong sinag. Bahagya nitong naharangan ang atake ng anino ng demonyo. Ngunit ang salamin ay nagsimulang masira sa ilalim ng aking malakas na itim na enerhiya. Nagkaroon ito ng maraming maliliit na bitak. Sa isang sandali, tuluyan na itong nadurog. Hindi maaari, ikaw na hamak na langgam. Nanginginig na ang kanyang boses. Puno ng galit at takot ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay patuloy na nanginginig. Ang kanyang tingin ay puno ng kawalang pag-asa. Kumilos ako ng mabilis gaya ng kidlat. Direkta kong hinawakan ang kanyang lalamunan. Noong pinatay mo ang lahat sa nayo ng King Yu, naisip mo bang darating ang araw na ito? Nang makitang dehado na siya, biglang sinunog ni Gutian Yuan ang kanyang sariling dugo at enerhiya. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang gintong liwanag. Lumabas ito mula sa tuktok ng kanyang ulo. Sinusubukang tumakas. Ngunit paano ko hahayaang mangyari iyon? Inilabas ko ang watawat ng 10,000 kaluluwa. Direkta nitong hinigop ang kanyang kaluluwa. Hahayaan kong ang kaluluwa niya ay masunog sa apoy ng impyerno magpakailanman. Ang malagim na tili ni Gutian Yuan ay umalinggaw sa buong mundo. Sumigaw si Gu Qinghan sa kawalang pag-asa. Lolo, nakatayo ako sa gitna ng kawalan. Sa likuran ko ay may 12-dosenang dambuhalang anino ng demonyo. Naglalablab ang kapangyarihan ng demonyo sa langit. Iwinawagayway ko ang watawat ng 10,000 kaluluwa. At sumigaw ng buong lakas. Si Gutian Yuan ay napatay na ng punong ito. Sa loob ng 3 hingal, ang sinumang hindi luluhod ay mamamatay. Huminto ang lahat sa paligid. Namayani ang nakabibinging katahimikan. Walang kasing daming tao ang nakatitig sa akin ng tulala. Lalo na ang mga kampo ng sekta ng Kangsuan. Hindi nila matanggap ang nakikita ng kanilang mga mata. Ano? Ang dakilang tiyensya na si Gu ay namatay ng ganoon na lang. Paano ito naging posible? Bakit ito nangyari? Hindi ito totoo. Paanong ang isang tiyensyan ay babagsak? Ang eksenang nagaganap sa kanilang harapan ay nagdulot ng kawalan sa kanilang mga isip. Ang pinakamataas at walang katulad na tiyensyan ay napatay lang pala ng isang demonic cultivator. Ngunit wala silang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Isang matinding takot ang bumalot sa kanilang mga puso. Isa-isa silang sumuko sa paglaban. At nagsimulang magsipaglubog sa lupa para sumamba. Nanginginig ng matindi ang katawan ni Su Shuangyu. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa niya. Ang mga mata ni Gu Qinghan at Qin Zhao ay puno ng kawalan ng pag-asa. Mabilis akong nagpakita sa harap ni Qin Zhao. Ang mga mata ni Gu Qinghan at Qin Zhao ay puno ng kawalan ng pag-asa. Mabilis akong nagpakita sa harap ni Qin Zhao. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Agad kong pinutol ang mga braso at binti ni Qin Zhao. Gusto mo pa bang manira ng puri? Nagpakawala si Qin Zhao ng isang nakapanlulumong hiyaw. Ang buong katawan niya ay nalugmok sa lupa. Nanginginig sa sobrang sakit. Hindi. Halos pumutok ang mga mata ni Gu Qinghan sa galit. Lin Mohen, dapat kang mamatay. Tiningnan ko siya ng may pangungutya. Dapat mamatay, ha? Mukhang wagas nga ang pagmamahalan ninyong dalawa. Pinulot ko ang isang sibat sa lupa. At itinusok ito sa dantian ni Qin Zhao. Itinaas ko ang kanyang buong katawan gamit ang sibat. Tumulo ang dugo na parang ulan. Lin Mohen, kung gusto mong magpahirap, ako na lang ang pahirapan mo. Pakawalan mo na si Qin Zhao ngayon din.
Noong pinatay ko si Gutian Yuan, hindi ko naman siya nakitang ganyan kagalit. Mukhang magaling talagang mambola ng babae itong si Qin Zhao. Hindi ko na siya pinansin pa. Ipinagpatuloy ko ang pagpapahirap kay Qin Zhao. Naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Pakiramdam ni Gu Qinghan ay nadudurog ang kanyang puso. Patuloy siyang sumasamo at nagmamakaawa. Hinihiling na palayain ko na si Qin Zhao. Nawalan na ako ng ganang makipaglaro. Sumigaw ako ng malakas. Qin Zhao, ilabas mo na ang tunay mong anyo. Buong puwersa kong itinusok ang sibat patungo sa bungo ni Qin Zhao. Sa sandaling iyon, si Qin Zhao ay biglang naging isang dambuhalang puting ahas. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason at puot. Nakatitig siya sa akin nang may balak na pumatay. Ang lahat sa sekta ng Kangsuan ay napatulala sa gulat. Walang sinuman ang mag-aakalang ang bunsong kapatid na si Qin Zhao ay isa palang demonyong ahas. Kahit pa ako ay isang demonic cultivator, tao pa rin naman ako. Hindi na makapag-isip ng maayos si Gu Qinghan. Ang taong pinakamamahal niya ay isa palang ahas. Ilang beses siyang nakipagtalik sa isang ahas. Biglang nasuka ng dugo si Gu Qinghan. Hindi niya matanggap ang katotohanang nasa harap niya. Nanginginig ang kanyang daliri habang itinuturo ang dambuhalang puting ahas. Ikaw, niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang. Hindi niya matanggap ang katotohanang nasa harap niya. Nanginginig niyang itinuro ang dambuhalang puting ahas. Ikaw, niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang. Hayop ka, dapat kang mamatay. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Sino ngayon ang dapat mong sisihin? Kung hindi ko lang kailangan ang mga yamang pangkultibasyon ng sekta mo, sa tingin mo ba ay magkakagusto ako sa isang matandang babaeng tulad mo? Si Gu Qinghan ay napuno ng matinding hiya at galit. Itinaas niya ang sagradong espada ng Hanbing. Bigla siyang sumugod para saksakin si Qin Zhao. Ngunit dahil sa katatapos lang na malaking labanan, halos wala na siyang natitirang lakas. Tinamaan siya ng dambuhalang buntot ni Qin Zhao at diretsyong tumilapon palayo. Bog! Malakas siyang bumagsak sa lupa. Nagdulot ng makapal na alikabok sa paligid. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na si Qin Zhao ay isang demonyong ahas. At ang ahas na ito ay may pambihirang kakayahang magbagong buhay. Kung hindi posibleng pagkatapos niyang makain ang nakakamatay na lason, ay mabilis siyang nakabawi at nakakilos muli. Pati ang kanyang ugat ng espiritu ay muling tumubo. Malakas akong tumawa. Kalokohan talaga itong tadhana. Nagawang piliin ang isang demonyong ahas bilang anak ng swerte. Nang marinig ni Qin Zhao ang sinabi ko, nanliit ang kanyang mga balintataw. Hindi pa siya ganap na malakas sa ngayon. Alam niyang wala siyang laban sa akin. Kaya wala siyang choice kundi magmakaawa. Tama, ako nga ang anak ng swerte. Taglay ko ang aura ng langit at tadhana. Alam kong hindi mo rin ako basta-bastang mapapatay. Kung kaya mo, sana ay matagal mo na akong tinapos. Hindi ba? Alam ko na, isa ka ring demonyo mula sa ibang mundo. Ngunit napadpad lang ako sa katawan ng ahas na ito. Wala akong magagawa. Palampasin mo ako sa pagkakataong ito. At tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Tiningnan ko ang antas ng kanyang swerte. Bumagsak na ito sa ibaba ng kritikal na punto. Tumawa ako nang may pangungutya at nagsabi, sino ang nagsabing hindi kita kayang patayin? Lintik na yan. Pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga plastik na tulad mo. Matapos mo akong siraan at pagbintangan. Pagkasabi noon, agad akong nagpalabas ng isang dambuhalang kamay upang direktang lupigin ang puting ahas. Sobra talaga ang inis ko sa mga mapagpanggap. Lakas ng loob mong baluktutin ang katotohanan laban sa akin. Muli, nagpalabas ako ng dambuhalang kamay mula sa kapangyarihan para durugin ang dambuhalang puting ahas. Yumanig ang buong langit at lupa. Ang puting ahas ay naging abo at dumanak ang dugo sa isang hampas ko lang. Tuluyang naglaho ang kanyang katawan at kaluluwa. Ding! Pagbati sa host, natapos mo na ang misyong patayin ang anak ng swerte. Antas ng kultibasyon panandang pandagdag isa. Nakaangat na sa antas ng hari ng mga immortal. Otomatikong gumagamit ng villain points para sa raffle. Pagbati sa host, nakuha ang Chaos God Demon panandang pandagdag isa. Nakuha ang Imperial Weapon, Chaos Great Demon Sword panandang pandagdag isa. Nakuha ang itlog ng Phoenix panandang pandagdag isa. Si Gu Qinghan ay nawalan na ng pag-asa. Nang mahimasmasan siya, dahil sa matinding kagustuhang mabuhay. Napaluhod pa rin siya sa harap ko. Lin Mohen, alam ko nang nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Nalinlang lang ako ni Qin Zhao. Gawin mo ang kahit anong gusto mo sa akin. Huwag mo lang akong patayin. Nakaluhod siya sa lupa. Paulit-ulit na itinituktok ang kanyang ulo. Lin Mohen, alalahanin mong naging hiyag mo ako noon. Maaari mo ba akong pagbigyan kahit isang beses lang? Hindi mo lang alam kung gaano kakamali. Wala na akong balak makipag-usap pa sa kanya. Ipinasok sila ng direkta sa watawat ng 10,000 kaluluwa. Tungkol naman sa iba pang mga taga-usig ng matuwid na landas. Lahat sila ay tinatatakan ko na ang kanilang mga kaluluwa. Kahit ang munting Su Shuangyu ay hindi nakaligtas. Kung sino man sa kanila ang magtatangkang magtaksil sa akin.
Kusang lilipad ang kanilang mga kaluluwa papasok sa aking watawat ng 10,000 kaluluwa. Habang buhay silang magdurusa sa matinding paghihirap. Matapos ang labanan sa bundok Kangsuan. Nayumanig ang buong mundo. Ang pangalan ng Manasilin Muhen ay umalinggangwao sa bawat sulok ng mundo ng mga mortal. Walang bilang ng mga sekta ng matuwid na landas ang nanginig sa takot. Isa-isa silang nagsidatingan upang humingi ng kapatawaran. Nakaupo ako sa trono ng dakilang bulwagan ng sekta ng Kangsuan. Pinagmamasdan ang mga sugo mula sa iba't ibang sekta na nakaluhod sa ibaba. Ngunit sa loob ko, tila wala na akong nararamdamang anumang sigla. 100 taon akong naghintay para sa paghihiganting ito. Ngunit ngayong ang kaluluwa ni Gutianyuan. Pinagmamasdan ang mga sugo mula sa iba't ibang sekta na nakaluhod sa ibaba. Ngunit sa loob ko, tila wala na akong nararamdamang anumang sigla. 100 taon akong naghintay para sa paghihiganting ito. Ngunit ngayong ang kaluluwa ni Gutianyuan ay dumadaing na sa loob ng watawat ng 10,000 kaluluwa. Hindi pala kasing tamis ng inaasahan ko ang tagumpay na ito. Ang mga kababayan ko sa nayon ng Qingyu ay hinding-hindi na muling babalik. Master, ang mga sugo ay nagdala ng napakaraming handog. Nais niyo po bang suriin ang mga ito? Dahan-dahang lumapit si Liu Yanxia. May dalang isang balumbo ng jade sa kanyang mga kamay. Iwinagayway ko ang aking kamay. Wag na! Palayasin mo na silang lahat. Ang mga sugo ay tila nakawala sa bitayan. Nagkukumahog silang lumabas ng bulwagan sa sobrang takot. Mag-isa akong nakaupo sa loob ng malawak at bakanting bulwagan. Bigla akong nakaramdam ng pagod na hindi ko pa naramdaman kailanman. Nitong nakaraang 100 taon. Napakapagod na ng buhay na ito. Nagpanggap na mahina at nagtago sa anino. Bawat hakbang ay maingat na pinag-isipan. Ngayong nakamit ko na ang hustisya. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong gawin. System. Ano po ang maipaglilingkod ko, Master? Ilan na ang naipon kong villain points? Ang kasalukuyang villain points ng Master ay 9,847,562. Sapat na ba ito para sa anumang palitan? Sa kasalukuyang puntos ng Master, maaari na itong ipalit para sa kwalipikasyong umakyat sa mundo ng mga bathala. Pati na rin ang detalyadong mapa ng nasabing mundo. Napaisip ako sandali. Tiyak na may mga mas malalakas pang nilalang doon sa mundo ng mga bathala, hindi ba? Opo. Sa mundo ng mga bathala, ang mga malalakas ay parang mga ulap sa dami. Ang kasalukuyang lakas ng Master ay maituturing lamang na nasa katamtamang antas doon. Kung ganoon, kailangan ko pang magpakalakas. Tumayo ako. Naglakad patungo sa pintuan ng bulwagan. Tiningnan ang mga naglalakihang kabundukan sa malayo. Wala na akong katunggali rito sa mundo ng mga mortal. Mainam na rin pumunta sa mundo ng mga bathala upang sumubok. Habang naghahanda na ako para sa pag-iisa at pag-akyat sa bagong antas. Isang taong hindi ko inaasahan ang dumating sa aking pintuan. Ang munting Su Shuangyu. Nakaluhod siya sa labas ng pintuan ng bundok Pimiao. 3 araw at 3 gabi na siyang nandoon. Isang taong hindi ko inaasahan ang dumating sa aking pintuan. Ang munting Su Shuangyu. Nakaluhod siya sa labas ng pintuan ng bundok Pimiao. 3 araw at 3 gabi na siyang nandoon. Master, ang munting Su Shuangyu na iyon ay nakaluhod pa rin sa labas. Talaga bang wala kayong balak na harapin siya? May bahid ng panunuya ang boses ni Liu Yanxia. Nanatili akong tahimik. Sa totoo lang, para kay Su Shuangyu. Mayroon nga akong magkahalong emosyon. Ako ang mismong nagpalaki sa kanya. 18 taon kaming magkasama araw at gabi. Kahit paano ay may tunay akong malasakit sa kanya. Ngunit ang inasal niya sa bulwagan ng paghukom ay talagang nagpalamig sa aking puso. Hayaan mo siyang pumasok. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Su Shuangyu sa bulwagan na tila nawala ng lakas. Ang dati niyang maputing mukha ay balot na balot ngayon ng lumbay. Namumula at namamaga ang mga mata. Halatang kanina pa iyak ng iyak. Siyang pinakamakatandang sinuong. Siyang Si Huang. Bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Humihagulgol at hindi makapagsalita ng maayos. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi sana kita pinagdudahan. At lalong hindi dapat ako nakiisa sa hayop na kinsaw na iyon para siraan ka. Talagang nagkamali ka. Walang emosyon ang boses ko. Hindi mo mababakas kung ako ba ay natutuwa o galit. Pero gusto kong malaman, kung wala ang pagpapalabas ng ebidensyang iyon, maniniwala ka ba sa akin? Nangatog ang buong katawan ni Su Shuangyu. Ibuka man niya ang kanyang bibig. Wala siyang masambit na salita. Napangisi ako ng malamig. Mukhang malinaw na rin sa loob mo ang sagot. Hindi ka maniniwala. Ang 18 taon nating pinagsamahan ay tinalo lang ng ilang buwang pananatili ng nakababatang kapatid at ng ilang patak ng kanyang peking luha. Su Shuangyu, labis mo akong binigo. Lalong humagulgol si Su Shuangyu. Paulit-ulit niyang isinusubsob ang kanyang ulo sa lupa. Sising-sisi na talaga ako. Saktan mo ako, murahin mo ako, tatanggapin ko lahat. Nagmamakaawa ako, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pinagmasdan ko ang kanyang hitsura na tila isang basang bulaklak sa ulan. Ngunit wala na akong maramdamang kahit anong awa. Pagkakataon. Alam mo ba,
Noon, ang nangyari sa sekta ng Hehuan ay ako mismo ang nagplano. Pinagmasdan ko ang kanyang hitsura na tila isang basang bulaklak sa ulan. Ngunit wala na akong maramdamang kahit anong awa. Pagkakataon. Alam mo ba, noon, ang nangyari sa sekta ng Hehuan ay ako mismo ang nagplano. Pinag-away ko ang sekta ng Tianmo at sekta ng Hehuan. Para ubusin sila hanggang sa ugat. Para lang ipaghiganti ka. Pero ano ang iginanti mo sa akin? Natulala si Su Shuangyu. Hindi niya kailanman inakala na ang nasa likod ng pagkaubos ng sekta ng Hehuan ay ako pala. Shang Huang. Umalis ka na. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Dahil sa pinagsamahan natin noon. Hindi kita papatayin. Pero simula sa araw na ito, wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa. Tila tinamaan ng kidlat si Su Shuangyu. Napahandusay siya sa sahig ng walang kalaban-laban. May gusto pa sana siyang sabihin. Pero nakita niyang tumalikod na ako at lumayo. Iniwan ko siyang mag-isa kasama ang aking malamig na anino. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos ang aking lihim na pagsasanay at nagtagumpay ako. Naabot na ng aking antas ang ika-10 yugto ng Mahayana. Isang hakbang na lang at maaari na akong umakyat sa kabilang mundo. Eksakto sa sandaling iyon, biglang naglabas ng babala ang sistema. Ding! Nakitaan ng isang nakatagong marka ng kaluluwa sa loob ng katawan ng host. Kasalukuyang sinusuri, tapos na ang pagsusuri. Ang markang ito ay nagmula pa sa sinaunang panahon. Pinaghihinala ang isang piraso ng kalooban ng langit. Ipinikit ko ang aking mga mata. Lumitaw sa aking isipan ang mga alaala sa nayon ng Kinyu. Ang mga payak na taga-nayon. Ang kanilang mga mainit na ngiti. At ang pamilya kong matagal nang pumanaw. Ang kanilang kamatayan. Posible bang isa lamang itong laro sa ilalim ng plano ng tadhana? Tumayo ako. Tinitigan ang dulo ng langit. At sa isang kumpas ng daliri, hinati ko ang espasyo. Gusto ko lang makita kung ang mga tinatawag na Diyos sa kabilang mundong iyon at ang tinatawag nilang tadhana ay marunong